O ano na mga kumarites, alam ko magtatanong kayo kung paano natin ginawa itong custard cake. Para sa leche flan, kailangan natin ng 5 buong itlog, isang condensed at isang evap. Sasama-samahin nyo lang yan, tapos haluin nyo. Nilagyan ko na nga lang din siya ng vanilla para nga hindi ganun kalansa gawa ng itlog. At huwag nyo din kalimutan magtunaw ng asukal sa lianera. Katapos yan, kailangan natin ng 2 bowl. Ito naman ay para doon sa ating cake. Paghihiwalayin nyo lang yung egg white at saka egg yolk. Kailangan yung egg white natin ay hindi mahaluan ng egg yolk dahil nga nako baka hindi umalsa ang ating tinapay. Pagkatapos niyan, itong egg yolk mixture muna yung ating uunahin. Pagkatapos niyan, kumuha ko ng measuring cup at kumuha ko ng 1/2 cup ng water. Pwedeng tubig lang yung ilagay nyo pero mas gusto ko yung may gatas. Maglalagay tayo ng 2 kutsaritang gatas dito sa ating tubig. Hahaluin nyo lang yan hanggang sa matunaw. Pagkatapos kailangan din natin ng 1/4 na langis. Kahit anong langis, pwede yung nabibili sa tindahan. Wag lang yung gamit na. At syempre yung gatas ilalagay na rin natin. Tapos nag-add na rin ako ng vanilla. 1 teaspoon lang yung kailangan natin dito. Tinansya ko na lang. Pagkatapos niyan ay hahaluin lang natin itong maigi. Dapat pag hinalo nyo, ganito yung magiging itsura niya. At pagkatapos nating mahalo, dito naman tayo sa ating dry ingredients. Kumuha nga pala ako ng all-purpose flour at ang kailangan natin dito ay 1 cup at 1/2 cup. 1 and 1/2 cup. Yun ang kailangan natin. Syempre, kailangan natin ng strainer para nga masala itong ating harina. Dahil kung hindi mo siya gagamitan ng strainer, nako, makikita nyo buo-buo yung harina natin. Alam nyo ba, nabihira nga lang ako magluto nito dahil nga medyo matarbaho siya. Nagluluto lang ako nito pagka may okasyon o kaya may birthday. Pag sinisipag ako, ganun. At syempre, pag may special na bisita na pagbibigyan. Kaya naman yung mga tao dito ay na-miss nga yung aking pagbibake. Pati sila, gusto nga rin ito. Syempre, marami pa namang araw, makakapag-bake pa naman tayo. Marami kasi akong biniling harina at saka asukal. Ewan ko na lang, pag hindi kayo nagka-diabetes niyan. Ako naman ay hindi masyadong nagtititikim ng luto ko. Katapos niyan ay nagad ako ng 1 and 1/2 teaspoon na baking powder, tapos 1/2 teaspoon na salt, tapos kailangan din natin ng 1/2 cup na sugar. At dahil nga napa-absent nga ako nung last day, nako, may suhol ako sa aking leader. Gustong-gusto niya talaga makatikim nito, kaya sabi ko, ito na lang sa'yo. O diba, may suhol, dapat ganun. Pag absent kayo, suhulan nyo. Huy, charot! Yun nga, pag nalagay na natin lahat ng ingredients, hahaluin lang natin yan mga kumarites. Kailangan wala na siyang buo-buo. Ewan ko ba, kapag ka nagagawa kasi ako na to, feeling ko natatagalan ako. Parang napakadami niyang procedure, ganun. Kaya nagbe-bake lang ako nito kapag ka may okasyon at saka yun nga, pag may pagbibigyan na special na tao. Kasi ang banana cake naman, ako basic na yan sa akin. Kaya nga din pala ako napatigil sa pagbe-bake. Syempre alam nyo na, nako, lalaki na naman tayo. Pagka ganyan na mga kumarites ang consistency ng ating butter, pwede na yan. Huwag nyo naman kasing kahaluin masyado kasi baka ma-overbeat naman tayo. So yun mga kumarites, may chichika nga pala ako sa inyo. Meron nga pala akong ampon. Yes mga kumarites, lagi nga pala tong kasama ng aking anak. At ayun nga, na-interview ko siya at naaawa ko sa kwento ng buhay ng batang ito. Siguro sa mga susunod na araw makikita nyo siya sa vlog ko pero hindi ko na lang muna ipapakita yung mukha niya. Basta naisip ko lang, may mga magulang pala na ganon, walang pakialam sa anak. At ayun, napag-alaman ko na kaya palagi siyang absent, wala nga siyang pagkain, minsan wala siyang baon. At minsan hindi nga rin siya nagigising na maaga kasi wala siyang alarm, wala naman kasi siyang cellphone. Kaya alam nyo, ayaw umuwi ni Kurt dito sa amin dahil nako, naaawa siya kay Mark dahil wala daw kasama. Kaya sabi ko nga sa aking anak, kapag ka nga umuwi siya ng Biyernes ng hapon, edi isama niya si Mark kung papayagan basta magpapaalam. Kaya ayun, kaya sabi ko nga sa inyo, meron akong ampon. Sabi ko nga sa batang to, kung malapit nga lang siya sa akin, ako inampon ko na talaga siya. Dahil kung malalaman nyo ang kwento ng buhay niya, ako maaawa rin kayo. Sabi ko, basta nandito siya sa poder ko, kakain siya 3 beses isang araw, minsan higit pa. Sabi ko, buti nga hindi siya yung rebeldeng bata dahil nga sa storya ng buhay niya, 'di ba, yung iba nagre-rebelde. Kaya nga sabi ko kay Kurt, nako Kurt, napakaswerte mo pa talaga dahil lahat ng gusto mo nako na ibibigay namin. Kasi sabi ko, kagaya niyan, may ibang bata talaga na hindi na ibibigay ng magulang yung mga gusto. Ang problema kasi sa atin ngayon, anak tayo ng anak pero hindi natin kayang buhayin ng mga anak natin. Totoo yan. Real talk yan mga kumarites ha. Kaya kung tatamaan kayo at masasaktan kayo sa sasabihin ko, wala akong pakialam. Naiinis lang kasi ako. Parang kasalanan ng mga anak na nabuhay sila. Kayo naman itong anak ng anak, pajambels kayo ng pajambels. Kaya mga kumarites, huwag kayong magtataka ha kung bakit si Kurt nag-iisa lang. Syempre kami mag-asawa, tinatansya namin kung kaya ba namin bumuhay ng 2 pang anak. Kung hindi naman namin kayang buhayin, bakit naman kami mag-aanak pa? Kung pagdating ng panahon, hindi naman namin kayang buhayin sila, wag na lang. Samantalang yung iba hindi na iniisip kung kayang buhayin yung mga anak nila. Yung iba sunod-sunod pa yung anak. Kaya ayun, naawa nga ako sa batang ito, kaya siya laging absent kasi minsan nga walang baon. Tapos ang almusal pa niya sa umaga, tinapay lang. Tapos napansin ko nga yung paa niya, ang daming sugat. Sabi ko kasi, ano ba yan tinatakloban mo? May sugat daw siya. Sabi ko, akin at aking gagamutin. Ay, nung tinanggal niya mga kumartes yung taklob, grabe nagulat ako, ang daming sugat. Kaya ayun, sabi ko sa kanya, bibilhan ko siya ng gamot. Sabi ko pag uwi niya, siya na yung maglanggas ng kanyang sugat. At maigi na nga lang nung naggrocery ako, 2 sulfur soap yung binili ko dahil si Kurt nga, binilhan ko din. Kaya
sabi ko, ito ang gagamitin mo ha kapag ikay naliligo, ito yung ikukuskus mo sa sugat mo para matuyo. Nakakatuwa pa naman itong batang ito. Lahat ng ibigay mo laging siyang pasalamat, nakakatuwa. At kanina nga nag-imis ako ng lamesa, nakita ko yung pinaglumaan na tumbler ni Kurt. Sabi ko, Tutoy, meron ka bang ganito? Sabi niya, wala po. Sabi ko, gusto mo sa'yo na lang. Ayun nga, edi sabi nga niya, salamat. Kaya ayun, pinagamit ko na sa kanya. Pinapangaralan ko nga siya habang nagkukwentuhan nga kami about sa buhay niya. Sabi ko, Toy, kahit ganyan na nararanasan mo sa magulang mo, huwag kang gagawa ng masama ha. Sabi ko, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling. Sabi ko, kahit mahirap ang buhay, huwag mong gagawin yun. Sabi ko nga, itiwala lang sa taas at makakatapos din siya ng pag-aaral. Sabi ko pa nga, sa dinadanas mong buhay mo ngayon, pagka ikaw ay nakatapos, huwag ka muna mag-aasawa. Kasi kita mo yan, yung magulang mo, hindi kayo kayang buhayin. Kaya pag nag-asawa ka, tansyahin mo kung kaya mo nang bumuhay ng pamilya. Kaya nga sabi ko sa kanya, kapag ka uuwi si Kurt ng Biyernes ng hapon, sumama siya, basta magpapaalam lang siya. Sabi nga niya sa akin, mapapatawag daw siya sa Lunes sa faculty, kasi palagi nga daw siyang absent. Sabi ko, Toy, huwag ka magsisinungaling, sabihin mo na lang yung totoo kung bakit ka palaging absent. Maiintindihan naman nila yun. Grabe mga kumarates, habag na habag ako sa batang ito. Napaka maawayin ko pa naman. Kaya sinasabihan ko din siya na kayo ni Kurt, wag kayong basta aalis ng bahay, magpapaalam kayo. Sabi ko si Kurt hindi yan nakikinig, kaya ikaw na yung magsabi kay Kurt na, hoy Kurt, magpaalam ka. At ayun, nakakatuwa naman dahil sinusunod naman ako. At sana nga yung sugat niya sa paa ay maging okay na. At ayan mga kumarates, napahaba na yung aking kwento, tapos na ako dito sa aking ginagawa. At yan, yung egg white nilagyan ko lang ng cream of tartar, tapos 1/4 na asukal. Mix lang natin ng mixer hanggang sa maging frothy na siya. Ang ibig sabihin nun, kapag tinaob nyo yung bowl natin, hindi nababagsak yung ating pinakamiringge. At syempre, walang katapusang cut and fold. Cut and fold lang talaga yung paghahalo dito para yung ating merengue hindi mawala yung pagka-volume niya. Para yung ating chiffon cake merong hangin sa loob. At yung merengue nga natin ilalagay natin dito by batch. Hindi nyo ilalagay ng isang bagsakan mga kumarites. Konti-konti lang yung lagay para mahalo nyo siya ng ayos. Siguro nakaliman lagay ako ng merengue niyan bago ko siya nahalo ng ayos. At ayan mga kumarites, ganyan yung magiging itsura niya. Actually, madali lang to kung chiffon cake lang yung gagawin natin dahil ayan lang yung mixture niya. Kaso kasi meron pa tayong leche flan kaya medyo matarbaho. Alam nyo naman pag leche flan magtutunaw pa tayo ng asukal. At ayan mga kumarites, hindi ko na pala na-videohan. Yung leche flan mixture natin inilagay ko na dito sa pan. Nasa ilalim yung leche flan mixture tapos nasa ibabaw naman itong ating butter. Itataktak lang natin yan para yung mga bubbles mawala. At lahat nga nang nilagyan natin ng leche flan mixture paglalagyan na natin itong ating butter. Sa ibabaw lang talaga siya mga kumarites. Kita nyo, hindi siya naghahalo. Baka akala nyo mga kumarites ito'y pangkain o panghanda sa piyesta. Naku, hindi. Syempre, bibigay ko to sa very special person na may toyo daw ng kaunti, sabi ng aking kapatid. Huy, charot. Minsan lang naman kasi yun mapapunta dito. At ngayon nga lang din niya matitikman aring aking mga binake. Sa mga susunod na araw na lang tayo magbebake ng pangkain. Baka kasi makapanghingi pa kayo, char. Gustuhin ko man na matikman nyo nga itong aking binake na hindi ko kayo mabibigyan lahat. Dati kasi ginawa ko tong business, kaya lang hindi ko kaya, mapapasma yung kamay ko. Diba, sana kung may tagahugas ako ng mga ginamit ko, yun nga lang wala. Kaya ayan, pansariling pangkain lang yung kaya kong gawin. Masmado na nga yung pa ako, mangyayari pa sa kamay ko. Naku po, wag na. Ayan mga kumarites, pasensya na, hindi ko kayo mabibigyan lahat dahil nga ito ay ating pambigay sa ating bisita. Sa isang recipe naman kasi nito hindi rin naman kadamihan yung magagawa natin, kaunti lang din. Syempre, yung aking ampon at saka yung aking anak nakatikim nito. Nakakatuwa naman kasi yung ampon ko, lahat naman kinakain niya at masarap daw. Nakakatuwa naman kasi yung batang yun, hindi naman kasi niya lahat natitikman. Kasi nga, hindi naman afford. Kaya sabi namin hanggat may pagkain dito sa bahay, kumain lang ng kumain. So, yun lang naman mga kumarites, ang vlog natin for today's video. Thank you for watching. Bye!